Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang ideya ng isang Pi Network ETF. Bagamat wala pa itong opisyal na filing o produkto, lumalakas po ang interes sa posibilidad na magkaroon ng regulated ETF para kay Pi. Ang mga factors tulad po ng price visibility, liquidity expansion, regulatory compliance at custodianship ay unti-unting nagbubukas ng pintuan para sa hinaharap or future ng Pi ETF. Ngayon, ang tanong po natin ay gaano po ba kalapit o posible ba talaga itong mangyari at ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga traders at holders. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito at simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang status ng Pi Network ETF sa ngayon. Sa kasalukuyan, ang konsepto po ng Pi ETF ay nananatiling ideya lamang. Wala pong opisyal na dokumento, filing o regulatory approval. Sa simpleng salita, wala pang regulated product na sumusunod sa financial rules para kay Pi. At sa parehong paraan, walang institutional issuer ang makakapag-operate ng ETF sa Pi ngayon. Kahit may speculation at hype sa social media, ang reality o katotohanan ay hindi pa ito aktual na produktong pang-investment. Ang market ay nagsisimula lamang magbantay sa posibilidad nito. Kaya bilang mga traders at hodlers, kailangan po nating tingnan ang mga requirement at criteria bago makumbinsing posible ang isang Pi ETF. Ngayon ay ano po ba ang kailangan para maging posible ang Pi ETF? Ayon po sa Acto Finance Analyst, may 4 na pangunahing requirements bago masabing posible ang Pi ETF. Una, kailangan ng public at widely accepted market price para kay Pi. Ibig sabihin dapat visible at stable ang price sa multiple platforms. Pangalawa, dapat may strong liquidity si Pi. Kasi mga ETF issuers ay kailangang bumili at magbenta ng malalaking volume ng token. Ang pangatlo ay ang regulatory maturity ay dapat pong verified, trackable at protected ang asset laban sa manipulation. Pang-apat ay regulated custodian, kung saan kailangan may secure na financial institution na pwede pong hawakan ang Pi sa regulated environment. Kung hindi po maabot ang criteria na ito, ang ETF ay hindi magagamit sa market. Ngayon ay paano naman po makakatulong ang price visibility sa ETF creation? Isa po sa pinaka-importanting requirement para sa spot ETF ay ang public market price. Kapag ang Pi price ay visible at tinatanggap sa maraming exchanges, nagiging pundasyon or foundation ito para sa ETF issuer na matukoy ang fair value ng token. Kahit may fluctuations, ang transparency sa market price ay nagbibigay ng confidence sa mga regulators at potential investors. Ang konsepto ng price discovery ay mahalaga po kasi gusto ng institution na ang token ay may real-time valuation. At habang lumalaki ang adoption ng Pi, mas nagiging credible ang market price at mas malaki ang posibilidad na makonsider ito para sa regulated ETF sa hinaharap. Ngayon ay bakit po ba mahalaga ang liquidity para sa Pi ETF? Ang liquidity ang siyang nagbibigay daan para sa smooth operation ng ETF. Kapag mataas ang trading volume ni Pi, mas madaling bilhin o ibenta ng mga issuer ang token sa malalaking amounts. Sa ngayon, ang trading volume po ni Pi ay mas mababa kumpara sa major cryptocurrencies. Kaya challenging para sa ETF na mag-operate ng walang mas malalim na liquidity. Kung kulang ang liquidity, may risk na magkaroon po ng price slippage at hindi magiging efficient ang fund operations. Kaya habang lumalaki ang participation sa mga exchanges, mas tataas ang posibilidad na magkaroon ng ETF at mas magiging stable ang market dynamics para sa token.
Ngayon ay ano naman po ang papel ng regulatory maturity? Ang regulatory maturity ay nangangahulugan na ang token ay verifiable, trackable at protektado laban sa market manipulation. Para sa institutions at regulators, mahalagang ipakita na si PAI ay sumusunod sa transparency at compliance standards. Habang ang PAI network ay unti-unting nagiging compliant, kailangan pa rin ipakita ang consistent governance at accountability. Kung hindi pa matured ang asset, hindi pwedeng aprubahan ang ETF. Kaya para po sa mga hodlers at long-term investors, ang progress sa regulation ay critical dahil ito ang magbubukas ng posibilidad na ang PAI ETF ay maging isang legit at accessible na financial product. Paano naman po gumagana ang isang hypothetical PAI ETF? Kapag fully listed at stable po si PAI, pwede nang gumawa ng ETF. Ang issuer ay hahawak ng totoong PAI tokens, managed by a regulated custodian at may regular reporting para sa transparency. Ang presyo ng ETF ay susunod sa market value ni PAI, kaya araw-araw ang mga investors ay pwede pong ma-expose sa token gamit ang kanilang standard brokerage accounts. Ito po ay makakatulong sa liquidity, magdadala ng mas maraming investors at magpapalakas ng recognition sa token. Pero ito po ay magdadala na rin ng regulatory pressure at mas mabilis na market reactions. Kaya ang ETF ay parehong opportunity at responsibility sa mga market participants. Ngayon ay ano naman po ang nag-trigger sa recent price ng PAI nitong nakaraan. Ayan, nitong nakalipas po na 7 days, tumaas si PAI ng 10% at nahigitan po niya ang iba pang mga top cryptocurrencies. Ito ay dahil sa rumored update nitong nakalipas na November 28 at posibleng MiCA-compliant listing sa OKX Europe. Ang speculation po tungkol sa mas mataas na liquidity at bullish momentum ay nagpapataas ng market attention. Ang short-term driver ay ang expectation po na mas madali ang trading, mas maraming participants at potential breakout. Para po sa ating bilang mga traders at hodlers, malagang bantayan po natin ang kombinasyon ng mga balita, upcoming updates at listing events. Dahil ang mga ganitong developments ay direktang nakakaapekto sa supply-demand dynamics ng token. At bilang panghuli ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Ang ideya po ng PAI ETF ay exciting, ngunit hindi pa ito aktual na reality. Walang filing, walang regulated product at walang institutional custodian sa ngayon. Para po sa akin, ang critical na daan ay price stability, price visibility, liquidity, regulatory maturity at saka custodian approval. Kapag naabot ang mga ito, maaring maging possible ang ETF at magbukas ng bagong avenue para sa mga investors. Sa pananaw ng mga traders at holders, ang awareness sa criteria na ito ay mahalaga para maghanda sa potential market impact. Habang patuloy po ang development ni PAI, ito ang signal na dapat pong bantayan natin kung saan ay ang growth trajectory at ang institutional adoption ng token. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.